Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Disciples of Christ Church, malugod namin tinatanggap ang bawat isa sa inyo sa aming pagdiriwang ngayong araw. Isang araw ng puno ng pasasalamat. Kagalakan at pagpupuri sa ating Panginoon. Isang taon pa lamang ang nakalilipas. Ang iglesyang ito ay nagsimula sa ilalim ng puno hanggang lumipat sa isang napakaliit na inuupahang lugar. Kakaunti ang mga upuan, makitid ang espasyo, ngunit malawak ang pananampalataya at mag-uumapaw ng pag-asa. Wala kaming ibang puhunan kundi ang pangako ng Diyos at ang mga pusong handang maglingkod sa Kanya. At ngayon, tignan ninyo kung nasaan tayo. Ang gusaling kinakatuyuan natin ngayon ay dating isang lumang warehouse, abandonado, napabayaan at tila walang silbi. Ngunit nakita ng Diyos ang potensyal nito at ginamit niya ang mga kamay ng kanyang mga anak upang baguhin ang mga kapatiran. Ito. Ang mga kapatiran ng iglesyang ito, mga manggagawa, professional, kabataan, matatanda, kalalakihan at kababaihan, ay nagbigay ng libreng paggawa upang i-renovate ang warehouse na ito at gawing isang family worship center. Walang sino mang inupahan. Bawat pintura, bawat pako, bawat pawis ay kusang loob na inihandog para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ay hindi lamang gusali. Ito ay monumento ng pananampalataya, pagkakaisa at sakripisyo. Kaya sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang dalawang mahalagang pangyayari. Ang inaugurasyon ng ating bagong tahanang pangsamba at unang anibersaryo ng ating iglesia. Isang taon ng biyaya, isang taon ng paglago, at simula pa lamang ito. Nais din namin ipakilala sa inyo ang mag-asawang ginamit ng Diyos upang pamunuan ang iglesyang ito mula sa simula. Si Pastor Alvin Maala at ang kanyang mahal na asawa, si Sister Leslie Maala. Si Pastor Alvin ay isang lingkod na may pusong mapagpakumbaba at pananampalatayang matatag. Sa kabila ng mga hamon ng nakaraang taon, hindi siya sumuko. Kasama ang kanyang tapat na kabiyak na si Sister Leslie, na laging nasa tabi niya sa paglilingkod, pagdarasal at pag-aaruga sa mga kapatiran. Sama-sama nilang pinasal ang pasanin at ibinahagi ang kagalakan ng ministeryo. Sa kanilang pamumuno at sa patnubay ng banal na Espiritu, lumago ang iglesyang ito mula sa maliit o simula tungo sa kung ano ito ngayon. Kaya samahan ninyo kami sa pagbibigay ng mainit na pagbati at pasasalamat sa ating pastor at ang kanyang asawa, Pastor Alvin at Sis Leslie Maala. At higit sa lahat, ibigay natin ang lahat ng papuri at karangalan sa ating Diyos, ang tunay na nagtayo ng kanyang iglesia. Mula sa awit 127 verse 1, maliban na itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhan ang pagpapagal ng nagtatayo nito. Muli, maligayang pagdating sa inyong lahat. Naway maramdaman ninyo ang pag-ibig ng Diyos at init ng aming pagtanggap. Maligayang unang anibersaryo at inaugurasyon. Disciples of Christ Church. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan. Maaari po ba tayong tumayong lahat? At i-welcome po natin sina Pastor Alvin at Sister Leslie sa pagsindi ng Unity Candle ng DOCC. Ang hudyat ng formal na pagbubukas ng gusaling ito. Tayo manalangin. Let's extend our hands po sa papunta kila Pastor Alvin at Sister Leslie. Manalangin po tayo. Lord, isa pong napakakilang araw, kanyang pagkataon upang pasalamatan ka namin. Hanggang Lord, sa gusaling ito, sa bahay sa mga nagbigay mo, sa Disciples of Christ Church sa Pampanga. Hiling ako na ito ay nagpapatotoo ng iyong pagkabitihan, magandang loob, at pagiging makadiyos.
Pagkat ginawa mo lahat, Lord, ang mga imposible, upang ang tahanan ito ay maging bukas ngayon, maging daan para ang mga tao ay makakita, makatagpo ng kapahingahan na galing sa Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ginawa mong tahanan ito. Ginamit mo ang mga kamay, ginamit mo ang mga tao, ginamit mo ang iba't ibang channels para mabuo, maihanda, at maging ganap ang tahanan ito. Upang ang lahat ay makapunta rito at matikman at madama ang iyong presensya. At ang lahat ng gawain na tinalaga mo gawin, hindi mo sisipang-panga ay magaganap sa lugar ito. Ganun din po, Lord. Pinapanalangin namin si Pasha, na Sister Leslie, na talaga naman po, itinalaga mo, manguna, mga laga, pastor, ng mga nandito po, mga kapatiran, ang congregation po na nandito. Sa kanilang mga kamay, matitikman nila ang kabutihan ng Diyos, ang kagandahang loob, ang mga milagro na gagawin sa mga bagay na nakita namin imposible, ngunit sa mata mo ay posible. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami ay nagpupunyagi. Kami ay nagdiriwang sa inauguration ng building na ito at ang first anniversary. Marami na pong itinalaga ka na mangyayari sa lugar na ito. Pero ito po ang formal na pagbubukas, senyales na ang tahanan ito ay bukas. Makakarating, makakapasok ang mga humahanap ng kapahingahan na galing sa Panginoon. Ang presensya ng Panginoon, ang paturuan na manggagaling sa Biblia. Ito po ay galing sa iyo. So pinapasalamatan ka namin, pinupuri ka namin, Lord. Bantayan mo po, gabayan, gamitin mo si Pastor Alvin at Sister Leslie sa mga gaita talaga mo. Sa kanilang mga kamay, makikita namin na ikaw ay kikilos. Papalagaan mo sila, Lord, ingatan mo sa kanila, saan man sila pupunta, saan man sila dadako, ano man ang gagawin nila, ano man ang ipaplano, ano man ang aktibidad na kanilang itatalaga ng mangyari dito. Samahan mo sila, Lord. Samahan mo. Manang Espiritu, ang mananalitin sa kanila na palagi na. Ang mga congregation po, ang mga nandito, ay ibibigay ang lahat ng pagsunod, ang lahat ng kababaang loob upang sa pamumuno ay para sa Panginoon Sister Leslie, makita namin ang paggalaw ng Panginoon. Sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Maaari po ba tayong tumayong lahat, mga kapatid? At paki-greet po ang inyong pong mga katabi na mapagpalang hapon po sa bawat isa. Good afternoon po. Good afternoon, disciples of Christ Church. Welcome to our first anniversary and Sunday service. Ang ating pong unang pag-awit sa Panginoon ay paalala po sa atin na sa gitna po ng lahat ng nangyayari sa ating buhay, mabuti man o mahirap, ang Diyos ay nananatiling tapat. At tulad po ng kanyang sinabi sa unang Thessalonica 5:18, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Amen po? Amen. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin ng presensya ng Panginoon sa hapon na ito, ay kanyang ating makasama, ang kanyang banal na presensya. Hallelujah, hallelujah. Maaari po ba akong humingi ng sandaling panahon o isang minuto po para tayo pong lahat ay pumikit? Tayo pong lahat ay ibigay po natin ang ating panahon, isipan, at susunod puro ng ating mga puso kung tayo po ay namusap po sa ating Panginoon. Magbigay po tayo ng isang minutong panalangin. Personal po tayo makipag-usap sa Kanya sa hapon po nito.
Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan sa sa'yo, puso ko'y iyong sinisiyasan. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi ligid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo na napapatig. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay pinigil sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan sa laban sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dinigit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking pagkutunguhan sa laban sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Pinupuri ka namin, aming Diyos. Ang selebrasyon po ito ay para sa iyo. Ikaw ang nais namin itaas, ikaw ang nais namin madakila, ikaw ang nais namin papurihan at makinan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Sa hapon po na ito, ang ating po minsan pangyaalay sa Panginoon ay awit ng pasasalamat. Amen po! Amen! Sige po, minsan ko nga pong hilingin na habang binabati po natin ang magandang hapon ng mga katabi po natin, ay pwede po ba tayong makipagkamay sa kanila? Hawakan niyo po ang kamay ng inyo po mga katabi. Tignan niyo po kung malamig o kung mainit man. Sige po, makipag-shake hands po tayo sa bawat isa. Welcome po natin hindi lang po ang presensya ng Panginoon, kundi ang presensya po ng bawat isa. Welcome po mga kapatid sa ating pong Sunday service.
please. Please. Sa hapon po na ito, wala pong mahihiya. Tayo pong lahat ay aawit sa ating Panginoon. Amen! Amen! Palakpakan niyo po natin ang ating Diyos na dakila. Yung palakpak po na para sa Diyos. Palakpak na inaalin natin ang buto-buto ng masasayakan. Woo! Sige po, maaari niyo po kaming sabayan. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Tayo po ay magdiwang sa hapon po na ito. Hey! Ika'y pupurihin.
di maisa larawan ng awit at ng saya. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasan ay napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Pinaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Before isa pa po natin gawin ng ating Diyos, habang nakamalakpak ang ating mga kamay para lang sa Kanya. Kagalatan sa puso'y umaapaw, at di maisa larawan ng awit at ng saya. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis na iyong dugo, Jesus, mga pagkakasan ay napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan, pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Salamat po sa iyo. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Nagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. Yes! O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, isa pa na liwag-liwag. O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka namin, Panginoon Jesus. O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan, pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Pinagdiriwang ka. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Tinataas ka po namin, aming Diyos. Ang aming po mga puso ay pinupuno po ng kagalakan. Sa pamamagitan ng aming mga awit, nalaan po para po sa inyo ang iyong pag-ibig ang siya pong lumulubog sa amin. Minsan pa po nating damhin at alalahanin ang pag-ibig po ng Diyos sa atin na kailanman ay hindi nagmamaliw.
Ito ay kanyang pinatunayan sa krus ng Kalbaryo, kung saan tinubos ang ating mga pagkakasala. At tayo ay lumalakad sa kanyang biyaya, kalayaan, at kanyang pag-ibig. Hallelujah, Lord! Nais ka po namin makasama sa hapon po nito. Tanggapin po ang aming mga munting awitin para sa iyo. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala na pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, lahat ng kabiguan. Ikaw ay nahuwagin, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahin walang hanggan. Dakila pag-ibig mo, Jesus. Dakila pag-ibig mo, Jesus. Dalangin mo mapalapit sa'yo. Nais mo ang presensya mo. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala na pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, pagharap ng kabiguan. Ikaw ay nahuwagin, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahin walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. At nais ko ang presensya mo. Pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Sa hapon po na ito, wala pong ibang pangalan ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang may lakas, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen po mga kapatid. Kaya sabay-sabay po natin sabihin, may lakas sa ngalan mo, Kristo. May lakas sa ngalan mo, aming Panginoon. Hallelujah. Sabay-sabay po natin gawin. May lakas sa ngalan mo, may lakas sa ngalan mo, may lakas sa ngalan mo, O Kristo. May lakas sa ngalan mo, may lakas sa ngalan mo, may lakas sa ngalan mo, O Kristo. May lakas sa ngalan mo, Panginoon. May lakas sa ngalan mo. Hallelujah sila.
sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. Oh, Kristo. Sigaw ng Diyos sa ating kalagitnaan. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. Oh, Kristo. May lakas ang ngalan mo. 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 Oh, Kristo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. Oh, Kristo. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin mo at lalapit sa'yo. Ang nais mo, ang presensya mo. Ang nais ko, ang presensya mo. Ang nais ko, ang presensya mo. Minsan pa po natin palakpakan ng ating Panginoon. Ang puri po ay sa iyo lamang, Diyos na lakila, Diyos na lakal, Diyos na mga pagmamahal. Salamat po aming Panginoon. Bless po kayo sa ating worship. Hindi po mapagkakaila. Ang presensya ng Panginoon ay ganda. Yan po ang ating inanaramas sa hapong ito. Pasalamatan natin ang Panginoon sa kadaklain niya sa lahat ng ginawa niya sa simbahan ito. Bukod sa kadakilan ng Panginoon, meron siyang inabilin sa atin na lagi daw natin gagawin. Yun po ay ang communion. So, magpapamunin po tayo. Mamaya iyaan natin. I-sesenyas natin pag kailangan natin babahagi ang mga emblem. Pero, nais ko lang po paalala sa inyo na ang gagawin natin ay walang ibang purpose, walang ibang kadahilan, kundi ang alalahanin ng ating Panginoon. Yun po ang tema, konteksto, ng ating pagkakomunyon. So, aalalahanin natin ang ginawa niya. So, sa mga hindi pa po nakakaunawa sa ginawa ng Panginoon, maaaring isipin niyo muna kung talagang handa ba kayo mag-participate sa ating communion. Kasi po, ang importante po, ang mag-communion ay naalala niya, kilala niya ang ginawa ni Kristo sa atin. Kung hindi po, maaaring hindi nararapat yan. Hindi naman sa hinihipit na namin yan, pero yun po talaga ang tema at konteksto ng ating communion. Alalahanin ang ginawa ni Kristo. Wala tayong aalalahanin. So, titigil tayo sa panandaliang lang minuto upang balikan ang ginawa ni Kristo sa atin. So, bakit kailangan balikan ang ginawa ni Kristo? Diba, sabi ng Biblia, humayo ka na at tingnan mo ang mga hinaharap. Pero isang bagay po, ang sinasabi natin sa ating mga Kristiyano, alalahanin ang ginawa ni Kristo sa atin. So, yun po ang gagawin natin. Mamaya, sabay-sabay natin, hawakan ng tinapay at inumin ang coca. Pero yun po ang ilagay natin sa isip natin. So, alisin muna natin ang mga bagay na gumugulo, iniisip, pinaplano natin. Pag nag-communion na po tayo, ay alalahanin natin ang ginawa ni Kristo. Babalikan natin ang kanyang sakripisyo sa krus, ang kanyang pagdudusa sa Kalbaryo. Yun po ay sa anong dahilan?
para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Yun ang dahilan po, bakit nagpakamatay si Kristo. Wala pang dahilan, hindi siya gusto para maging hero o maging tanyag, para magbayaran ng ating kasalanan. So talaga po, kailangan handa tayo na kainin natin at makibahagi tayo sa may sige, distribute na natin yung mga emblem. Okay. So sabay-sabay po tayo, hawakan niyo muna ang tinapay, pagka. Alalahanin natin ang Panginoon. Kasi po kami nyo, wala pa po kayo, hindi pa kayo nabibigyan ng tinapay at ako pa. Ang lahat po ng handa na ay tumayo tayo. Tumayo tayo. Bilang paggalang, pagbulita sa ginawa sa atin na ating Panginoon. Okay. Sabay-sabay natin. Sabi po sa 1 Corinthians, unang Korinto, chapter 11, sabi ni Pablo, sapagkat ito ang turo na dinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung gabi siya ipagkanulo, ang Panginoong Kristo ay dumampot ng tinamay. Nagpasalamat ang nagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gawin ito bilang pag-alala sa akin. Sa hawak po natin ang malinis at puting tinapay. Pero ang sinisimbolo po nito ay ang dugo, sugatan, pinamusahang katawan ni Kristo. So, kainin po natin na sabay-sabay, alalahanin niyo ang ginawa ni Kristo sa Kalbaryo. Sabay-sabay po na kainin. Salamat Panginoon sa iyong katawan, sa iyong kalba, sa iyong pinagdusa, sa iyong pinagbayaran para sa aming kasalanan. Ang iyong katawan ay binigay mo ng buong buo para sa amin. Gaya naman po, hawak natin ang kupaan. Sabi nito, ito po ay simbolo ng dugo ni Kristo. Yung dumanak na dugo para malinis tayo sa ating kasalanan. Una. Pangalawa po, ang sabi nito ay simbolo ng bagong tipan, bagong covenant. Ibig sabihin, ang bagong tipan, malaya na tayo makakalapit sa Panginoon, malaya na tayo makakapagdasal sa Kanya, malaya na tayo sasamba sa Kanya, wala na po tayong kailangan dahil ginawa ni Kristo na bukas na ang lahat para sa atin. Ito ang bagong tipan. So, alalahanin natin ang dugo ni Kristo at ang bagong tipan. Sabay-sabay po tayong inumin. Salamat Lord. Sa atang kami ay nag-communion, inalala namin, ginunita namin ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Wala po kami. Kayang bayaran at tapatan ng ginawa mo. Ang magagawa namin ay mahalin ka, sundin ang lahat ng iyong pinag-utos at kami ay mahalan. So sa pagkakataon ito, salamat po sa opportunity na magkaroon ng communion sa magandang araw, special day na ito sa DLCC. So, Lord, ang lahat ng papuri at salamat sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sa pinundan po natin, makapinundan po tayo, ay handa natin ang tatlong tao po magpapatotoo. So, sunod-sunod po sila magpapatotoo, pakinggan mo natin maigit kung bago sila, paano sila pinangon ng Panginoon. Sino?
sa ating lahat. Wala mong pumisya kung paano po ako binago ni Lord. Wala po kung paano niyo po ako binago. Dati po nasa madilim na landas. Walang pagtutulungan. Nalulong po ako talaga sa vision ng anak. Tapos magdamag po yata ako nakaupo sa inyo. Kung nasasangkot din sa mga gulo, sa mga kalit. Parang hindi ko na po naaalala na ako may asawa na pala at may hindi ko naaalala na ako. Kaya maraming salamat po sa Panginoon at isa po ko sa kanyang pinili na pag-uwi. At hindi lang po basta binago, kundi isa rin po akong pinili niya para mag-ikot. Ngayon po ako kasama na sa ating worship team. Maraming salamat po sa Panginoon. Kaya lahat po ng papuri para sa ating Panginoon. Talagang binago niya po lahat ng dati sa akin, lahat ng madilim. Ngayon po ay nagliwanag na. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon sa Kristo. Maraming salamat. Hello po. Ako po, share ko lang din po yung experience ko kung paano din po ako binago ng Panginoon. Kinakabahan po ako. Ngayon lang po kasi ako mag-testify po sa harap po ng maraming tao. Dati nakapag-testimony lang po ako pag may gawain lang po kami sa mga leaders po. Nagpapasalamat po ako sa Diyos ngayon po dahil binigyan niya po ako ng lakas po ng loob na tumayo po dito at humarap po sa inyo. At magpatotoo po kung gaano po kabuti ang Diyos sa buhay po namin. At nagpapasalamat din po ako sa kalakasan po na binibigay po sa amin ng Diyos, sa pag-iingat niya po sa araw-araw sa amin po ng asawa ko, sa amin po ng pamilya po namin. At nagpapasalamat din po ako dahil binago niya rin po kami. Binago niya rin po ako. Ay, yung mga dati po kasi na inaakala po namin na nag-i-enjoy po kami, na masaya po kami ginagawa. Hindi po pala yun kalugod-lugod po sa mata ng Diyos. Kaya nagpapasalamat po ako dahil inalis niya po kami sa ganong gawain, ganong sitwasyon na para po sa ikabubuti din po namin. Dati po nahirapan po talaga ako, lagi ko sinasabi na, ay hindi na ako. Dati po kasi madalas kami mag-inom, mag-asawa. Yun po yung namin, parang banding po namin. Kaya yun po yung isang inaano ko dati, sabi ko sa sarili ko, hindi na ako mag-inom, magbabago na ako. Pero hindi ko po pala kaya. Pero nung nakilala ko po yung Panginoon, siya po pala yung magbabago po sa akin. Siya po pala yung magbabago po sa amin mag-asawa. At nagpapasalamat din po. At dati po, nasanay din po kasi ako na yung asawa ko po magtatrabaho, ako mag-aalaga lang po ng anak, kakain, matutulog, tapos ganun din po yung routine namin araw-araw. Pero hindi lang po pala doon. Meron pa po palang purpose si Lord po sa buhay po namin. Yun po ang paglingkuran po ang Panginoon. Yun lamang po yun. Mapagpalang hapon po sa ating lahat ng mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa dati ko po buhay ay talagang hindi ko po kilala ang Diyos. Dati po akong online gamer sa ML po. Katunayan niya po yung isang anak ay yung pangalan ay isa sa karakter ng video. Siguro po. Opo, talagang lulong po talaga ako sa online games dati. At pati na rin po sa pag-inom ng anak, talagang yun na po yung naging hobby ko. Tapos talaga yung paglalaro po ay ng online games ay wala po tayong may tutulong na maganda sa buhay natin. Bagas malalayo ka sa Lord at malalayo ka po sa pamilya. Minsan, pag mag-uwi ko ng trabaho, cellphone na guys, hindi ko na nasikaso yung mga bata, pati yung asawa ko. So talagang malaki yung po sa buhay ko yung pagiging online gamer. So, sa awa ng Panginoon, dahil na-meet namin few years, namin sila pastor, salamat sa Panginoon at ginamit sila na maging tulay patungo kay Jesus Cristo na makilala namin sila na aking asawa. So, ngayon po, nagpapasalamat po talaga ako ng buong puso dahil
wala na po yung online games na yun. Wala na po. Wala na rin po yung alak, hindi na po yung po. Talagang ipapasalamat po, Lord. Napakalaking pagbabago po yung mga po sa amin. Sa dati ko pong religion din, Catholic po ako dati. So, ngayon, nagpapasalamat ako dahil nandito ako sa DOCC na tunay na aral ni Cristo. So, talagang maganda ako po, magpapasalamat ko sa Panginoon. Especially po kasama ng Panginoon Diyos. Salamat po. Mapagpalang gabi po sa atin. Purihin po ang Panginoon sa bumabagpalang hapon. Good afternoon po! Praise God! Kami po ay nagagalak at nakikisaya po na makasama po namin kayo sa hapon po nito at nagtiriwang po ng anibersaryo. At the same time ay dinededicate po natin ito sa Panginoon. Gusto ko lang po i-share ang ating pong tema sa hapon po nito. Mabilis lamang po ako. Kaya pakitingin mo yung alabi ko kaya na mainip sabihin sa kanila. Sabihin mo sa tabi, pwede ka mo, huwag kang ano lang po ako, 3 minutes lang po. 3 minutes and 2 hours. Okay. Dito po sabi po ng Filipos chapter 1 verse 6. Nakikita kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Sabi po sa English, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Sinimulan po ng Diyos, ang Diyos po ang magpapatuloy at siya rin po ang magtatapos. Amen po? Siya po yung nagsimula po ng mabuting gawa po sa atin, gawain po ito, katotohanan po ang church ay hindi po produkto ng idea ng tao, kundi gawa po ng Diyos. Hello? Ang simbahan po ay hindi po produkto ng tao, kundi idea po ng Diyos. Hindi ito nagsimula dahil may pondo, hindi po ito nagsimula dahil maraming miyembro, kundi dahil may Diyos po na tumawag po sa atin. Hello? Yes, nagsimula po ang church hindi dahil may fund, hindi dahil maraming miyembro. Actually kami po ay nasa 20 to 30 pa lang po. At kung kasama ang mga bata ay around 40 to 50s. Pero nakita po natin ang Diyos ay patuloy na kumikilos. Sabi nga po ng awit 127 verse 1, kundi ang Panginoon ang magtayo nitong bahay ay wala rin pong kabuluhan. Kaya po ang Diyos ang may dahilan ng lahat ng bagay na nangyayari po sa atin. Ang Diyos po ang dahilan kung bakit nandito po kayo ngayon. Hello? Kasi kahit inimbitahan po natin kayo kung hindi kayo tutugon, ay wala rin po kayo dito. Pero one thing is for sure, ang Diyos po ay patuloy na kumikilos sa buhay po natin. Amen? Yes. Kaya po, parang foundation po ng bahay, kahit anong ganda po o taas, kung mali po ang pundasyon nito ay babagsak. Mahalaga po na magkaroon tayo ng pundasyon at walang iba kundi si Kristo ang pundasyon ng simbahan po nito. Kaya ang anniversary po nito ay pinagdiriwang natin, hindi po yung galing natin, hindi yung pakailan po natin, kundi po yung grasya ng Diyos. Yes, biyaya po ng Diyos po yung bakit po nakitayo ang simbahan nito. Kung mamaya makikita niyo po sa simula kung paano po paano nagsimula ang DOCC, nagsimula sa puno ng mangga hanggang nakarating po dito. Hindi ko na iko-kwento kasi meron pong bakalor. Pero makikita po ninyo kung paano kumikilos po ang Diyos mula sa simula ng gawain, sa maliit na gawain, at hanggang sa gawain po na ito. Kaya tatlong bagay po ang gusto ko pong sabihin. Una, ang Diyos ang nagpasimula. Hello? Meron pong sinisimulan po ang Diyos sa buhay po natin. Tama po ba? Meron pong sinisimulan ang Diyos sa buhay natin. Pangalawa, ang Diyos po ay nagpapatuloy. Kung meron pong sinimulan ng Diyos sa buhay po natin, ang Diyos din po ang magpapatuloy dyan. Yes, ang Diyos po ang magpapatuloy. Siya po ang magtatapos ito. Patutuhanin po, maraming pagsubok ang dinaanan po ng Iglesia. Marami po. Pero nandito pa rin tayo. May kakulangan, may luha. Kaya nga po yung mga kalalakihan, alam niyo po, every after po nila ng trabaho,
kahit pagod, dumediretso sa simbahan para magpukpok, para magpintura, para magayos. At ilang bahay na po yung nabulaho namin dahil wala po talagang panahon para magulit ito, maayos ito, kundi dahil lamang po sa mga nagpo-volunteer. Pero po po ang Panginoon, after 2 months, 3 months in the making, ang simbahan po ay naitayo na. Kaya di ba palapakan po natin ang Panginoon? Yes. May kakulangan po, may luha, may pagod, pero meron pong tapat po na Diyos. Amen. Meron pong tapat na Diyos. Kaya nga po, sabi po ng Zacarias 4:6, hindi sa lakas, hindi sa kapangilihan, kundi sa Espiritu ng Diyos. It is not by might or by power, but by the Spirit, says the Lord. Ang Diyos po ang kumikilos sa lugar po nito. Kaya, ang anibersaryo po nito ay pinapaalalahanan tayo kung iniwan po tayo ng tao, hindi po tayo iiwan ng Diyos. May mga tao po na maaaring umalis na po sa atin. May mga taong hanggang ngayon ay hindi pa rin tayo tanggap. May mga taong nilisan po tayo. Pero tandaan po natin ang Diyos ay kailanman hindi po tayo iiwan. Yes, totoo po yan. Hindi po tayo iiwan ng Panginoon. Pangatlong bagay, ang pangatlong punto, ang Diyos ang tatapos. Yes, ang Panginoon po ang tatapos. Yung gawain po na ito, ang mga ginawa niya po sa buhay po natin hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Ang katotohanan, ang church ay hindi lang po para ngayon. Ang simbahan ay naitayo dahil meron po dahilan ng Diyos. Hello? Meron pong paalala po ang Diyos kung bakit may church. Kasi meron pong impyerno. Ang church is a reminder na meron pong langit and also meron pong impyerno. That if we die, na hindi po natin nakikilala si Kristo, impyerno ang pupuntahan po natin. If we don't repent sa kasalanan po natin, impyerno ang pupuntahan natin. Pero God is so gracious. Napakabuti po ng Diyos na kung tayo maniniwala at mananampalataya sa Kanya, tatalikuran na ating lahat ng kasalanan. Makakasama po tayo ng Diyos sa langit. Yes. Makakasama po natin ng Diyos sa langit. Kaya kailangan po ng pagtalikod sa kasalanan. Kaya nga ang Diyos ang tatapos. Sabi po ng isang testimony, akala niya kahit anong gawa niya, kahit anong pagbabago niya, ay kaya niya pong baguhin ang kanyang sarili. Ayun po yung malaking kasinungalingan ng diablo po sa isip natin. Hindi natin kailanman kaya baguhin yung sarili natin. Hindi natin kailanman kaya baguhin yung anak natin. Hindi natin kaya baguhin kailanman ang asawa natin, ang partner natin, ang kapitbahay natin, o sino man tao. Ang Diyos lang po may kakayanang magbago nito. Yes. Kaya nga akala po natin, every year, nagsiset tayo ng year's resolution as if yung resolution na yun ay magbabago ng buhay natin. Pero after a month, nakakalimutan na po natin yung resolution natin. Ilang beses ko sinasabi, pag tutok ko ng 30 years old, hindi na po ako kakain ng karne. Praise God, 36 na po ako kakain ko ng leksyon ng nakaraang araw. Hindi ko po kaya. Why? Kasi unless po ang Diyos ang magbago nito at magtapos po nito, ay mababago po ang buhay natin. Kaya napapagod ang marami po sa atin na paguhin, pilitin ang asawa natin, ang mahal natin sa buhay, hindi magbago-bago kasi hindi natin pinagkakatiwala sa Panginoon. Kaya sabi po ng Pilipos, siya po yung tatapos. Ang Panginoon ang magtatapos ng anumang bagay hindi matapos sa buhay po natin. Amen? Yes. Kaya po si Jesus ang pasimula at sa Kanya po ang pagtatapos. Ang church ay hindi lang po para ngayon. Ito po ay merong eternal na layunin. Hindi lang po ito events, hindi lang po ito programa, hindi lang po ito Sunday service, kundi ito yung paghahanda sa pagbabalik po ng Panginoon. Kasi kung bakit po tayo pupunta ng simbahan, dahil naniniwala po tayo that someday ang Panginoon Jesus ay hindi po babalik. Hindi po ito programa. Ang simbahan hindi po events, kundi ito po ay nag-expect tayo that time will come, Jesus will return. Makikita po ng ating dalawang mata na ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Kaya hindi tayo dapat mapagod. Sabi po ng unang Korinto 15:58, ang lahat ng ang iyong paggawa sa Panginoon ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Lahat po ng bagay na ginagawa natin sa Diyos, whether small things or big things, lahat po ng yan nagmamatter sa Diyos.
Kaya dapat ang Diyos ang siyang lagi napapakalalan. Anniversary reminds us, hindi tayo tinawag para sumikat, kundi para maging tapat hanggang wakas. Amen? Kaya, ano po ang paalala po ng Panginoon? Meron pong sinisimulan ng Diyos sa buhay mo ngayon. Meron pong ipagpapatuloy ang Diyos sa buhay mo ngayon. At meron tatapusin ng Diyos sa buhay po natin. Pagpalain po tayo ng Panginoon at tayo po ay magpatuloy sa Diyos. Let us pray. Manalangin po tayo sa Diyos. Panginoon, salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong mensahe. Salamat, Lord, in Philippians 1:6, na lahat ng bagay na pinasimulan mo sa amin ay iyong lulubusin hanggang sa iyong pag-ibig. Purihin ka, sabayin ka, dagilain ka sa hapon nito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yes. Ipapakilala ko po ang susunod po na salita. At naghati po kami upang marinig po ninyo ang mensahe ng Panginoon sa Kanya. At i-deliver po niya ang tinatayuan po ng DOCC at ang tungkulin po ng simbahan po ito. Let us all welcome, harapan po natin ang likod po ng Diyos. Siya po ay galing pa po ng Australia, our senior pastor, Pastor Ruben P. Magandang hapon po sa inyo lahat. So, ang ganda po ng sharing ni Pastor Alvin. Sana po ay tumingin sa ating puso. Ang Diyos ang nagpasimula ng lahat na ito at siya ang tatapos. Ito ay talagang asahan natin kasi hindi tao ang nangako. Hindi ko mga na-experience natin, maraming pangako, mga politiko, mga kamag-anak, mga kaibigan, na hindi naman natapos. So, ang ganda po ng theme ng anniversary po natin, Philippians po, na sinasabing ang Diyos ang magtatapos ng lahat. Okay. Kaya asahan natin, yung mga naumpisang gawain dito, yung mga gagawin, yung mga itinilaga, mga kinalendaryo ng simbahan ito ay tatapusin ng Diyos. Ang tawag ko talaga, ang Diyos ang magtatapos. So ngayon po, para maintindihan nyo, ano ba ang DOCC? Disciples of Christ Church. Mga disipulo ni Kristo. Ngayon, ang pangalan po kasi ng simbahan natin ay kinuha doon sa Matthew 28:19. Bigyan natin Matthew 28:19 guys. Para makikita. Yung Matthew 28:19 ang sinabi po, humayo kayo at ipangaralin niyo ang Ebanghelyo. So, ang ano natin, para maintindihan natin, ito po ay isang taon na ang gawain dito sa ang Disciples of Christ Church po. Pero nag-umpisa yan, malalaman nyo, makayak nyo mamaya, ang pinanggalingan, ang mga nakaraan, at kung nasaan na tayo. Pero, kasi po, marami nagtatanong, ano ba ang vision ng church? Ano ba ang mission ng church? Ano ba ang mga kailangan italaga ng church nito? Ngayon po, ang simbahan po, ang Disciples of Christ Church po, ay wala ng mga special vision, mission, o mga iba pang mga pinapangaral, kundi ang Matthew 28:19. Sabi sa English, therefore, go and make disciples of all nations. Sabi sa Tagalog, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod. Yun po ang purpose ng church. Hahayo, pupunta sa lahat ng lugar. Siyempre, unahin natin ang mga miyembro ng church nito ay apalaksin, tuturuan, Pastor Alvin, para po sila ay maging katulad ni Kristo. Ang disipulo po ay sinipin na lang natin ang ibig sabihin. Yun ay maging katulad tayo ni Kristo at sundin ang lahat ng kanyang inuutos. So kung ikaw ay sumusunod sa utos ng ating Panginoon, at ginagaya mo, namumuhay ka katulad ni Kristo, ay disipulo. Kaya sana, puntahan ninyo lahat ng mga lahi at gawain at gawin sila mga tagasunod ko o disipulo. So dapat po natin maintindihan po, mabigat ang pasal ng simbahan ito. Hindi simple, hindi para mga bagay na itinalaga ng tao, kundi ito po, matindi po ang inutos, matindi, seryoso ang utos na ito. Humayo kayo at sa lahat at gawin sila mga tagasunod ni Kristo. Kaya yun po ang kailangan natin tandaan. Ang church po ito
ay hahayo, gagawin ang lahat na maaabot, lahat na makikilala sa paligid na ito, kung hahayo pa tayo sa ibang lugar, o kahit po sa ibang bansa, kung yun ay itatalaga ng Panginoon. Kasi wala tayong pipiliin eh. Lahat daw po ng lahi, lahat ng pwede nating bahaginan ng Ebanghelyo, turuan sila na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ang susunod po niyan, i-explain po natin yan, pero ito po sa mga susunod nga, kaya pag nakilala mo si Kristo, ang simbahan na ito ay gagawin ka, tuturuan ka, na ikaw ay magpabautismo. Hindi po na nahulugan na para ikaw ay maging miyembro nito. Magpabautismo ka sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, para po mabuo yung talagang inuutos. Kaya po nung last May, kung marami sa inyo naka-attend nung natin, yung gawain natin dun sa resort ko, ay meron tayong 16 na binautismuhan. So kung kayo po ay handa na, kausapin si Pastor Abby, isa po kasi yan eh. Sunod-sunod nyo, ipakilala ang Ebanghelyo, ipakilala si Jesus, at magpabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun po ang importante. Hindi para maging miyembro, kundi sumunod sa utos ni Jesus. Kaya siya ang nag-utos nito. Ito po ang importante po. Yung pong verse 20, kung titignan niyo po, hindi niyo maitip. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko. Yun po ang pangatlong adhikain. Ang misyon ng church nito, tuturuan kayo, tuturuan tayo na sumunod sa lahat ng inuutos ni Yesu Cristo. Lahat po na nasa scripture. Lahat na nasa Biblia. Kailangan po natin suportahan pag-asal si Pastor Alvin, Sister Leslie, kasi mabigat din yan. Pangatlong kabigatan na ituturo. Ngayon po, ang pagtuturo ng simbahan na ito, ang sinabi lahat. So nangangahulugan po, walang pipili eh. Kung nakasulat sa Biblia, ipapangaral natin, ituturo natin. So marami po sa inyo na naka-experience na po ng pangangaral, ng advice, ng counseling ni Pastor Alvin, yan po ang kailangan. Nasa Biblia yan. So may mga pribadong area tayo ng buhay natin na pwede pa rin matouch na pangangaral kasi nga po lahat eh. Lahat, ang pag-asawa, magkapatid, simbahan, trabaho, nag-aaral kayo, kung ano man ang gusto nyo gawin, yan po ay meron o mga biblical principle, kaya may mga katuruan ng Biblia. So kaya importante talaga na mag-join po sa Bible studies. Marami pong pagkakataon. Halos araw-araw dito mayroong Bible studies, kundi Bible studies o prayer meetings. Kahit naman po prayer meetings, meron pa rin po exhortation ng word. Ng salita ng Panginoon. So, paano natin kayo mapapasunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo? Paano? Kung hindi niyo po alam. So, kung hindi pa kayo po nakaka-join ng Bible study, sabi niyo po si Pastor Alvin, marami. Importante po. Wala pong mas importante pa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron po kayong dapat na Bible study group. Doon po kayo lalago. Kasi kulang nga po ang pangangaral dito sa pulpito. Sa Bible studies, meron kayong pagkakataong magtanong. Meron kayong pagkakataong mag-participate. Or, lalo pa natin ituro ng liwanag ang salita ng Panginoon. Okay? At ito pa po, ito ang magandang pangako ng Diyos. So, ipangaral sila, ipangaral ng Ebanghelyo, bautismuhan sila, ituro ang lahat. Ito ang magandang pangako ng Panginoon. Basahin po natin ang huli. At handaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya nagpapatunay po, ang nagtuturo ito, ang nagtalaga na pag-aralan natin ay ang Panginoong Jesucristo. Kasama daw natin siya. Okay, so ang church po nito, hindi mag-aatubiling, ipangaral, ituro ang anumang bagay na kailangan nating basahin, kailangan nating pag-aralan. Sa mga kayo makakakita po ng organisasyon o anumang mga pagtitipon na ang tinuturo lamang ay ang gusto nyo madinig para kayo mapasaya, para kayo maginhawahan. Dito po ituturo ang katotohanan. Kahit po minsan makatusok talaga sa atin. Madampi ang ating isipan kasi kailangan kong lahat yun. Kaya ang simbahan nito po, at kung kayo po ay gagawin niyo po itong home church, ang matidinig niyo po ay ang galing sa Biblia. Sa Biblia na lahat ng parte ng buhay niyo ay tuturuan at gagabayan tayo. So may makakita po noon.
Ang mga nasa labas po ay mga nanliling lang, kasinungalingan. Ang simbahan po ito, ituturo ang lahat ng itinuro ni Kristo. Ituturo ang lahat ng hinabilin ni Kristo. Ituturo ang lahat ng nasa Biblia. Ituturo ang lahat ng salita ng Panginoon. Napaka-importante po. Sabi nga ng Pastor Alvin, hindi natin alam ang buhay natin. Paano kung namatay tayo? Saan tayo pupunta? Sa impyerno, wala na pong ano. Wala pong pupuntahan ng wala kay Kristo. Kaya dapat kayong maghanda. Ang paghahanda niyo po ay ang salita ng Panginoon. Kasi ituturo paano ka maligtas. Paano mo iiwasan ang kasalanan? Paano ka magsisibig sa Panginoon? Paano ka magpapakumbaba sa iyong buhay? So, kung tatanungin niyo po, ano ang Disciples of Christ Church o DOCC? Eto po, ipaliwanag yan. Basahin niyo po. Ang Disciples of Christ Church po ay humahayo, binabahagi ang magandang salita ng Panginoon. Binabautismohan sila. Itinuturo ang lahat ng nasa Biblia. At ipinilako na kasama natin. Kasama natin ng Panginoon. Kaya hindi po kami mag-aatubili na ituro ang lahat ng ito. Dahil kasama namin, nasa likod namin, nasa harapan namin, nasa gilid namin ng Panginoon. Sasabi, basahin po natin. Lagi rin niyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. So ang mga nagtuturo, nangangaral sa simbahan na ito, ang mga manggagawa, ay gumagalaw sila kasama ang Diyos. Yan ang ginagawa ko natin hanggang siya ay bumalik. Ito po ang pundasyon ng simbahan na ito. Dito nakatayo ang pangalan ng simbahan nito. Kaya paninindigan po ito ng mga manggagawa, ng mga tinuno ng church nito. Kailangan niyo po, suportahan po natin si Pastor Alvin at ang lahat ng mga iba pang mamumuno dito sa simbahan na ito. Dahil mabigat po yan, hindi biro-biro yan. Basahin namin paulit-ulit yan. Napakabigat na misyon na binigay sa simbahan ito. Kailangan natin siya. Kailangan namin ang iyong suporta, ang iyong manalangin. Kaya, ito po ang simbahan. Isang taon na po ginagawa ito at gagawin pa hanggang bumalik si Kristo. Kasi ang pangako niya, kasama niya tayo hanggang sa katapusan ng mundo. So hindi mo kayo nagaganap, hindi po kayo naligaw sa simbahan ito. Wala po ituturong kaligawan at iliwan o mga bagay na hindi ayon sa Biblia. So, huwag na po kayo mag-atubili. Mamaya po, pagkatapos, kung gusto niyo magkaroon ng Bible studies, speak. Talk to Pastor Alvin, gagabayan po kayo, sasabihin po paano kayo makakadyon. Wala po kayong importante, mas importante pa kung di pag-aralan ang salita ng Panginoon. So, basbasan kayong lahat sa araw na ito at salamat sa Diyos, ang church na ito ay bukas na. Officially po, formally, na bukas na sa mga gustong makadinig ng salita ng Panginoon. Bukas na sa mga taong gustong makadama ng kapahinahan ng Panginoon. Ito po, ang gawain ng Panginoon ay dito mananatili, dito mag-uumpisa, dito magwawakas. Kaya po, bukas na ang tahanan nito sa lugar na ito. Kung malayo man kayo, lugar man kayo na dito, dito magpunta, gawin niyo pong home church ko. Pero hindi naman po yung napakailangan. Ang pakailangan ay ipangaral ng Ebanghelyo. Bautismohan sila at turuan ang lahat para sumunod sa lahat ng utos ng ating Panginoon. Kasama natin po Panginoon hanggang sa katapusan ng mundo. Ayaw ko na-bless kayo sa dalawang set ng pangangaral na ito sa hapon na ito. Yan po ang inilagay ng Panginoon. Makita niyo po, maramdaman niyo ang theme ng ating pong celebration. At ang pundasyon, at ang pinatatayuan ng church nito, bakit tinawag ang Disciples of Christ Church. Okay, salamat po sa inyo. Tawagin natin ngayon si Matt para umigay kayo mag-hapon. Magbigay ating pong sharing giving time. Hindi, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Maaari po ba tayong tumayo para sa ating pagkakaloob? Ganito po ang sinasabi ng pangalawang Korinto 9, verse 6 to 7. At ito ang ibig kong sabihin. Ang nag-aasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. At ang nag-aasik ng sagana
ay mag-aani rin ng sagana. 7. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa binasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Amen po. Muli tayo po yung tayo mananangin. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ito. Na kami po ay nandito, makapakinig yung buhay mo ng salita. Panginoon, sa oras nito, salamat po, ang mga biyaya at pagpapala namin natanggap sa aming mga buhay ay tunay nga po na nagmumula sa iyo. Panginoon, sa pagkakataon ito, kami po ay magkakaloob na ayos sa aming puso at isip, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga kapatid na magkakaloob sa oras ng pagkakataon na magbahagi din po, Panginoon, ng iyong biyaya sa oras ng gawain. Salamat po, Panginoon, sa ito lahat ng papulit pasasalamat sa tayong pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Po, tayo po yung magkaloob, unahin po sa ating puso. Makakasaksi po tayo ng video presentation ng history po ng ating pong simbahan. Ngunit bago po ang lahat, maaari ko po bang kunin ang atensyon ng bawat isa at ituon po natin ang ating pong mga pandinig sa istorya pong ating mapapakinggan. Ito po ang history o maikling kasaysayan ng Disciples of Christ Church, Pampanga. Ang kasaysayan ng DOCC Pampanga ay hindi kwento ng kadakilaan ng tao, kundi kwento ng katapatan ng Diyos. Mula sa masakit na simula hanggang sa kanyang patuloy na gawa hanggang sa ngayon. Nung binasa ko po ito, nauna na po ako umiyak, kaya okay na po ako ngayon. Kasi alam po ng mga kapatid kung ano po yung pinagdaanan po natin. So, bear with me po mga kapatid. Ito po ay pahayag po sa atin para atin pong lahat na mapakinggan. Noong bisperas ng Pasko 2024, si Pastor Alvin po at ako ay naglalakad po kami palabas po ng aming bahay para po sa panibago po naming lilipatan. At doon po nagsimula kung paano po kami tuluyang nagtiwala po sa ating Panginoon. Kumustahin niyo nga po yung mga katabi po ninyo kung sila po ay gising pa? Ikaw ba ay gising pa? Okay, hayaan niyo po akong magsimula muli. Mga minamahal na panauhin, bisita mga kapatiran at mga kaibigan sa pananampalataya. Ngayong araw, nais namin ibahagi sa inyo ang maikling kasaysayan ng iglesyang ito. Hindi ito kwento ng kadakilaan ng tao, kundi kwento ng katapatan ng Diyos. Mula sa pinakamaliit na simula hanggang sa kung nasaan kami ngayon. Ito po ang masakit na simula. Hindi po natin lalagpasan hanggang po sa kagalakan. Okay? Bago namin ikwento ang paglago, hayaan ninyong ikwento muna namin ang sakit. Last year, December 2024, habang busy po ang lahat sa paghahanda at kagalakan dahil po Pasko, kami po ni Pastor Alvin ay dumaan sa final and last testing ng aming 2024. Kami po ni Pastor Alvin ay naghahakot, hindi ng mga regalo, kundi ng sarili naming gamit sa gitna ng ulan at lalim ng gabi. 5 months pregnant po ako noon sa bunso po namin. Kasama din po namin ang aming panganay na 3 years old that time. Pero kasama po namin ang mga kapatid na walang ibang ginawa kundi sumuporta, i-comfort po kami sa malungkot na pangyayari po ngayon. Masakit, malungkot, nakakaiyak,
masama ang loob dahil hindi pa po malinaw sa amin kung ano yung nangyayari. Pero isa lang po ang hope namin, kundi ang Diyos. Sa panahong dapat ay puno ng saya dahil sa Pasko, kami po ni Pastor Alvin ay naharap sa kawalan, nawala ng pulpito, nawala ng kongregasyon, tila nawala ng direksyon. Ngunit ang Diyos na hindi kailanman nagpapabaya sa kanyang mga lingkod ay may ibang plano. Ang pagtatagpo sa providensya ng Diyos, nag-cruise po ang landas ni Pastor Alvin and ni Pastor Noel. Nagsimula ang kanilang pagkakakilala sa isang simpleng bagay na tumulong si Pastor Alvin po kay Pastor Noel upang kumuha ng marriage license. Mula sa simpleng pagtulong na yun, nakita ni Pastor Noel ang puso ni Pastor Alvin, isang pusong nagmamahal sa Diyos at handang bumangon, maglingkod kahit nasaktan. At sa awa ng Panginoon, malugod na kinagpog ni Senior Pastor Noel at ng Disciples of Christ Church Australia, si Pastor Alvin, at ang maliit na grupo ng mga kapatid na sumama sa kanya mula sa dati nilang simbahan. Si Pastor Alvin ay hindi nila itinakuyin, hindi iniwan, kundi sila itinanggap bilang pamilya. Mula roon, isinilang ang Disciples of Christ Church Pampanga, January 5, 2025. Thank you, Lord. Isang taon na ang nakakalaan. Noong January 5, 2025, opisyal na nagsimula ang iglesyang ito. Hindi sa magarbong gusali, hindi sa isang malaking auditorium, kundi sa ilalim o lilim ng isang puno. At ilan lang kami noon, isang maliit na grupo ng mga matatanda, mga bata, at mga kabataan. Wala kaming bubong, walang dingding, ngunit mayroon kaming Diyos. Amen! At iyon po ay sapat. Ang paglalakbay, mula puno hanggang bodega. Mula sa ilalim ng puno, lumipat kami sa isang maliit na inuupahang lugar sa Sapang Maysak. Masikip, mainit na lugar, ngunit masaya. Nang hindi nakasya, naghanap kami ng iba. Natagpuan namin ang isang coffee shop na naging pansamantalang tahanan namin ng pagsamba sa loob ng 6 na buwan. Doon kami nagsama-sama, nagmi-meeting, kumakain, nagkakape at sumasamba. Ngunit limitado ang oras, limitado ang espasyo at hindi po patuloy ang paglago. Kaya nanalangin ulit kami at naganap. Hanggang sa isang araw natagpuan namin ang lumang bodega na ito sa tulong ng isang kapatid na punong-puno ng pananampalatayang magsimula. Yes! Abandonado, madilim, puno ng alikabok. Makapal po talaga yung alikabok nung kami lumipat po dito. Ngunit nakita namin, o higit sa lahat, nakita ng Diyos kung ano ang maaari itong maging. Ito na po ang pagbabago. Mula bodega sa Family Worship Center. Noong October 2025, nagsimula ang renovation. Walang malaking pondo, walang sapat na manggagawa, walang bilang ng manggagawa, may mga kapitbahay na nagtatanong, maliit ang espasyo, wala ring Sunday school rooms. Hanggang ngayon, ngunit hindi kami tumigil. Ang mga kapatiran, kalalakihan, kababaihan, kabataan, ay nagbigay ng libreng paggawa at may puso. Bawat pintura, bawat martilyo, bawat pawis, ay inihandog ng walang bayad para sa kaluwalhatian ng Diyos. At sa gitna ng construction, tumating ang isang pagsubok. Si Pastor Alvin ay nagkasakit ng matinding trangkaso. Nanghina ang katawan, napilitang huminto sandali. Kasama na po doon ang mga church members. Sabay-sabay po sila, lahat ng nagko-construction ay nagkasakit. Kaya po huminto. Ngunit ang lingkod ng Diyos ay hindi nagpatalo. Matapos ang mahikling pahinga, tumayo muli si Pastor Alvin, mga kapatid, bumalik sa gawain, hawak ang martilyo sa isang kamay at ang pananampalataya sa kanyang kabilang puso. Tuloy ang renovation, tuloy ang pagtitiwala, tuloy ang paglilingkod. Nagtrabaho kami hanggang bago magpasko at hanggang ngayon patuloy pa rin po ang pagpapagawa, pagpapaayos ng lugar na ito. Hindi pa po ito tapos, ngunit narito po kami, narito po tayo, at iyon po ay himala. Amen. Ang iglesia ngayon, mula sa isang
dakot na miyembro sa ilalim ng puno, mayroon kaming 20 hanggang 30 miyembro at patuloy na lumalago. Marami sa kanila ay mga bata na dumadalo sa aming Sunday School. Nakapagtatag na kami ng regular na mga Bible studies, prayer meeting, at Sunday worship services. Wala pang bautismo, wala pang kasal, wala pang mga healing testimonies na maipagmamalaki sa lugar na ito. Ngunit mayroon kaming isang bagay na hindi mabibili ng salapi at hindi makukuha sa ibang lugar. Ang presensya ng Diyos, tuwina sa bawat pagtitipon. At iyon ang pinakamagandang himala ng lahat. Ito po ang pangwakas at kasasalamat. Sa araw na ito, nais namin pasalamatan ang Diyos na hindi sumuko sa amin kahit kailan. Si Senior Pastor Noel Tinting na nagbukas ng pinto at nagbigay ng tahanan sa mga nawalan. Si Pastor Alvin, ang kanyang may bahay na nagpapatuloy sa kabila ng sakit, pagtanggi at karamdaman. At bawat mga kapatid nagbigay ng oras, lakas, pagmamahal. At ang bawat isa sa inyo nakasama po namin sa gabi po na ito. Isang taon pa lamang, ngunit kung titignan ninyo kung saan kami nagsimula at kung nasaan po tayo ngayon, walang ibang paliwanag kundi ang kamay ng Diyos. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa susunod na taon o sa mga darating pang taon, ngunit alam natin ito, ang biyaya ng Diyos, ang Diyos ang nagsimula ng mabuting gawa sa amin, ay tapat at magpapatuloy ito hanggang sa araw ni Kristo. Ang Panginoon, ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Mga Awit 23 verse 1. Ito po ang kwento ng Disciples of Christ Church Pampanga. Ito ang kwento ng katapatan ng Diyos. At ang kwentong ito ay hindi patapos. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan. Salamat po. Ayun, totoo po lahat po ng inyo pong napakinggan. At iyon po ay iilan pa lamang po sa mga facts na amin pong naranasan. Alam po ng mga kapatiran po yan. At kung aalalahanin pa po, talaga pong tayo po ay baka magkaiyakan. Pero celebration po ang araw po na ito. Kaya hayaan po natin ang kagalakan po mula sa Diyos ang dumaloy sa bawat isa sa atin. Tama po mga kapatid? Yes. Mapalad po ang bawat isa sa atin na narito. Nakita po natin ang presensya ng bawat isa at nakita po ng Panginoon kung paano po kayo magpuri sa Kanya, kung paano po tayo tumatanggap sa aral na ating napakinggan sa hapon po na ito. At hindi pa po tapos ang kwento po ng simbahan ng DOCC Pampanga at mga simbahan po na inyo po din pong kinabibilangan. Salamat po sa inyo pong pagsama po sa amin sa gabi po na ito para maging amin pong tenga, maging amin pong audience na nakinig po sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po. So, dali na lamang po, inaayos po ng ating technical team yung ating pong mapapanood. Wala po kayo ibang mapapanood doon, kundi po yung video po kung paano po kami nagsimula. Doon po sa bukirin ng isa po namin lola ng aming kapatiran. Wala pong ibang amoy doon, kundi amoy po ng dumi ng mga baka, dumi ng mga kambing, at sobrang magaan po sa kalooban kahit ganun po yung aming pong nadatnan. Dahil kami pong lahat ay uhaw po sa salita po ng ating Panginoon, hindi po tumigil. Nandun po yung sakit sa aming mga kalooban, pero hindi po yun naging dahilan para magwagi po ang kaaway o ang diablo, para huminto po ang gawain ng ating Panginoon. Kundi patuloy po na nagbibigay po ng kalakasan po sa atin. Yes. Samahan niyo po kami sa sandali pa pong paghihintay. Salamat po sa inyong pong patience. Habang patuloy po natin inaantay, ngayon pong hapon masasaksihan naman po natin. Muna, ang introduction po, ipapakilala po namin sa inyo ang bumubuo po ng mga leaders po o namumuno po ng DOCC Pampanga. At tawagin ko po si Pastor Noel si Pastor Alvin para po ipakilala po ang ating po mga kapatiran. Pwede po natin pakibuksan po yung dito po sa harapan. Mapapanood po natin yan maya-maya lamang po.
Pwede na pong pumunta dito sa harapan yung ating pong mga elders, ating pong business council, maging po ang leader po ng praise and worship team. So kung ipakilala sa inyo ang bumubuo po ng simbahan po nito, ang ating pong elders, ang worship team, at ang ating pong business council. Natawagan ko po ang sa pamumuno po ng worship leader, sa pamumuno po ni Sister Rufa. At ang ating pong mga kasama si Brother Mark, Sister Joan, Sis Joan, Sis Rose. At ang ating pong Sunday school teacher, Teacher Leslie. At the same time, ang bubuo po ng Business Council ay sila din. Di ba? Ang Business Council, si Sister Joy, Sis Joanne, Brother Matt, okay. At Brother Gino. Brother Gino. Sige, dyan ka na muna, Brother Gino. Bigla ko sa Brother Gino. Okay. At kaka-appoint na po natin last week. In-appoint po natin bilang elder si Brother Mateo and Brother Gino. Palapakan po natin ang Panginoon sa buhay po nila. Yan po. Maraming po salamat sa buhay ng ating mga kamanggagawa sa Panginoon. Sila po ang aking mga katuwang sa simbahan po nila. Sige po, maraming salamat. Ngayon po, tayo pong lahat ay tumayo at tinatawagan ko po ang ating closing prayer. Tumayo po tayo lahat para po sa ating pamukas na panalangin. Tayo po ay lumuko at nawa presensya ng Diyos ang ating naranasan sa oras na ito. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, kami po ay nagpapasalamat sa pagpapayan ng gawain nito sa aming pinagdiriwang ngayon, Panginoon. Salamat po sa iyong pagsama sa amin, Lord. Salamat po mula sa mga umawi. Salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan sa oras nito, Panginoon. Salamat po sa mga biyaya, pagpapalan na patuloy yung pinagkakalog sa amin, Lord. Lord, salamat sa katapatan mo sa aming simbahan, sa buong isang taon, Panginoon. Kami ay iyong sinamahan, Lord. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala, kung ito man ay aming nagawa, sa aming naisip, Panginoon, sa aming kapwa. Lord, patuloy po sana ang pag-alabin sa aming puso ang iyong mga salita. Ang sa gayon kami ay maging ilaw sa mundong ito, Lord. Patuloy mo po kami gamitin para sa iyong kapupuri. Ingatan mo po kami, Lord, sa aming pag-uwi at nawa ang bawat isa ay maghari ang kapayapaan, pag-asa at pagmamahal ng Panginoon na nagbumula lamang po sa inyo. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So sa ating pong pagtatapos, ang matatapos lang po ay ang worship service natin. Pero meron pa tayong fellowship, dinner, at meron pa tayong video presentation. Sige. Pakilok ko yung ano. Hinggan po natin ang video presentation.
tayo, hindi na mahanapin mukha, kundi iligtas. No? Meron pong kailangan iligtas po sa atin. Hindi po, meron kailangan iligtas na mukapahama kung hindi ko nailigtas. Wanting a place to hide the sweet soul. The sky rolls. It's away from my mind. And I just can't win the fight. I'm sorry to the vagabond. Just without it all. I'm living like you know. And you told me that I was not alone. Pick me up, turn me around, place my feet on solid ground. I take the master, I take the savior, because you're my heart. Take my hand, forever free. I come to say, I take the master, I take the savior, I take God. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My cows are burning like ashes low. So on to my old friends. Word and given. You can just keep it moving. Hey, God, you ain't looking here. From now till hours, years ago, I've seen how you save my soul. This way my soul has found its way back home. Turn me around, place my feet on solid ground. I take a lesson, I take a savior, because of you, my heart. Take my name, forever free. I'm the same, I take a lesson, I take a savior. Oh, I thank God.
fears aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart around your view, Jesus. Turn my head to yours, believing there's so much more. Knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. Trust in what you say. Today's the day. Today's the day. Inside, I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. Turn my hands to yours, believing there's so much more. Knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm just in what you say. Today is the day. Today is the day. I will stand up on your truth. I will stand up on your truth. And all my days I'll live for you. All my days I'll live for you. And I will stand up on your truth. I will stand up on your truth. And all my days I'll live for you. All my days I'll live. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. Giving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow. Just in what you say. Today is the day. 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 Ito ang history. Paano po nangyari, nabuo, at hanggang ngayon po ang Disciples of Christ Church. So, hindi po maikakailangan. Talagang nakaka-touch po ang pinag-umpisahan, ang pinagdaanan, at hanggang ngayon. Salamat sa inyong lahat. Bago po tayo magkaroon ng meditation, lang po namin. So, lilibot po kami mamaya at hingi namin ang inyong mga pirma po at mga greetings. I-ano po namin yan, tatago po namin ito talaga forever. So, maganda po na pumirma kayo dito. Lagyan niyo mga pagbati kung gusto niyo sabihin sa simbahan ito. Tagalog, Ingles, o anumang dialect.
So lilibot po kami at hinga namin ang inyong paglagda at ang inyong greetings. Okay, tumayo po tayo sa ating benediction. Benediction lang po ito. Pagkatapos ng formal na ating pong service, pag meron po tayong fellowship dinner at meron po gagawin po natin ang group focus po. Para memories din po ito namin. Okay. 2 Corinthians 13:13. Naway sumainyong lahat. Ang kagandang loob, taas po na din ang kamay natin. Ang kagandang loob ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at pakikisama ng Espiritu Santo. Humayon kayo sa inyong presensya ng Panginoon. Salamat, papuri ay sa Panginoon Jesus naman. Ito po ang aming dalangin sa mga Jesus. God bless you all po. Stay tuned po.